Oras po natin, 9 na minuto na makalipas ay 10 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning, magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Bye kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Ako po si Ed Javier, siyempre kasama po natin ngayong umagang ito, Congressman Jonathan De La Cruz at Justice Undersecretary Dodo Dulay, yung ating pong ibang mga kaibigan na hinihintay pa natin. May pagkakataon po kayo, 11 minuto pa lang, makalipas ay kasi ng umaga. Good morning! Magandang umaga sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka yung ating mga kababayan sa 110 countries all over the world. Yun. Pati yung ating mga seafarers, lalong-lalo na. Ang balita ko, itong ating mga marino ay araw-araw nakikinig sa mga nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na pag Sabado. Alam mo, sa tingin ko, Kung John, hindi lang 110 countries, Kasi ang Pilipino talaga, Ilan all ba over. talaga ang bansa sa buong mundo? Marami rin. Pero ito, May 200 ba? more or less. Oh. Sa tingin ko, lahat ng lugar ng Basta mundo, merong may Pilipino. Sinasabi nga sa akin maski na doon sa kasuluk-sulukan, meron akong kaibigan, sabi niya, in the middle of winter, kasi nag-aaral siya sa Scotland, na parang napatabi siya sa isang coffee shop, na layo-layo from the... Parang liblib sa Scotland to, Scotland ito, kumbaga sa atin, kumbaga pumunta ka sa Mindanao, halos nandoon ka na sa pinakadulo ng Zamboanga Peninsula. Meron Pinoy. Huwag ka nang lumayo. Nung ako'y minsan naimbitahan dyan sa Linköping, sa Sweden, hindi ko nga rin alam Sweden. Ang layo na yan. Nasa Stockholm kami. Diba? At may nag-aya sa akin. Sabi sa akin, pumunta tayo dito sa Linköping at marami tayong makikita rito. Diba? So, saka masarap pagkain doon. ng Linköping. May biro-biro pa nga sila doon. Pagka daw ikaw pumunta doon sa Linköping, ito biruan ng mga locals, ha? Pagka ikaw daw ay lalaki, di ba? At nagpunta ka doon sa kanilang mga masasayang mga bars at clubs. Pag ikaw daw 6 p.m. hindi pa taken. Pinakapangit ng tao sa buong mundo. Ganun, Tama. Ganun, wow. Pumunta kami ng Linköping from Stockholm. Abay, paglapag namin doon sa airport, na maliit lang. Paglakad ko, Kabayan! Local airport. Local airport, Kabayan! Nakakulat ako, ano ginagawa mo Tagal dito? na ako rito. Oo, matagal na doon sa rito. Ganon. Sabihin, yun tama si Kong Jonat na kahit sa kasulok-sulukan ng mundo, it's either meron tayong sa barko, may kumakanta. Di ba, nandun tayo sa mga tourism industries. Meron tayong mga... Service, mga hospital, kung ano. Ang tanong ko lang, parang doon nagpunta ka doon sa Sweden, na-taken ka ba kagad na maaga? 8:30 na, pare, wala pang kumukuha sa akin. Hindi, masaya lang. Masaya. Tayo nasasaya natin mga kababayan. Talagang resilient, hardworking, maayos at lahat. Minsan lang, siyempre, nailalagay sa alanganin, pero okay lang. Alam mo, yung mga... Naipapakita yung nila, kagalingan. Yung mga Pilipino, very resilient naman yan. Kahit medyo malungkot, lumayo sa pamilya. Di ba? Ito si Paren Dodo, nagkuhan nito, Deputy Administrator ng... Undersecretary of Foreign Affairs. Undersecretary, Deputy Ad ng OWA. Maganda doon. Masaya. Masaya ang kwento talaga ng OFW. Mahirap na masaya. Alam mo, ang pinakasiguro tumatatak dito doon sa OFW. Alam niyo po, yung mga pamilya po ng OFW, kung nakikita niyo lang po yung inyong magulang, kapatid na nagtatrabaho, talagang
tulo ang pawis niyan at saka dugo niyan kakatrabaho para sa inyo. Kaya tayo nagpapasalamat sa Oo. kanilang lahat. So sana ho, medyo ano yun pagmamalasakit ninyo ha, nila sa medyo i-recognize naman po ninyo yung Yes. sakripisyo ng inyong magulang, kapatid, kung Kapatid. sino man nag-OFW sa inyo, asawa, ano. Sapagkat napakahirap po ng ng buhay talaga ng OFW. Ano? Alam mo ako, ano din ako nagugulat din ako. Kasi alam mo paring Ed, ang pinaka-challenge naman sa atin tayo, yung bang lumayo ka sa pamilya mo at mag-isa ka, napakahirap gawin yun eh. Ba, mahirap Totoo yun. lang, Lalo di ba? na may anak ka. May anak ka. Kahit sabihin mo na wala kang anak, yun lang paglipat mo sa isang bansa na wala kang dito kilala. lang nga eh. Di ba? Papunta ka lang sa probinsya na nagtagal doon eh. Abay, Problema. di ba? Ano ka na eh. Ito ibang bansa pa, no? Ito, Talagang- ibang bansa. Na hindi ka sigurado kung anong Anong mangyari mo. sa'yo? Oo. Kaya kaya gusto ko lang tanungin si paring John at baka lang may naaamoy na siya. Na? Meron na bang may hirang na bagong kalihim ng Department of Migrant Workers? Kasi parang Balita ko natataon na kailangan na magkaroon ng ulo itong pagkatapos migrant workers na to ano? Ako nga, kung meron talagang karapat dapat dyan, sino pa ba? Lalayo ko pa ba? Nandito lang sa bandang kanan ko eh. Oo. Merong Andyan, ano? Walang iba. Nang namatay si Secretary Si Tuts. Tuts, Oo. Meron na daw. Buti na lang, alam mo, nung mawala si Secretary Tuts, kahit pa paano, nakikita ko itong si OWA Administrator Arnel Ignacio. Nag-step up Oo. Nag-step up kasi masa approach niya eh. So kahit pa paano, dun sa baba, on the ground, 'di ba? Marami siyang natutulungan. Tsaka yung bata ni Parin Dodo. No, si Si Undersecretary Ed Sino si Hans? Hindi, sa DFA. DFA. DFA, si Ed De Vega. Ed de Vega. Bigat ang bayo, no? Si OIC Hans, tahimik yun eh. Tahimik. Pero si OI si Hans, Kabisado pwede rin niya. yun, ha? Oo. Kabisado niya ang kabisado Kasi niya. nag-OWA na industriya. yan. Nagawa na yan. Saka yung dalawang si Bernie, pareho sila. Undersecretary POEA. Bernie. Meron pa bang POEA o inassume na lahat nung... Iniba lang ang pangalan. Hindi pero pa lang, doon pa rin. pero yung Doon pa rin ang trabaho. Yun Iba ang rin trabaho, trabaho. but it is now just a bureau under the DMW. It's not a bureau. It is an office. Office. Medyo mabigat-bigat din sila. Pero Pero ako, ano yan? isa lang ang may re-recommend ako kay Workout. Pangulong BBM kung talaga namang yung migrant workers ang pag-uusapan. No, si si. Parin Jonat, Iyon. ambassador, Yeah. at yan talaga ang advocacy nito. Di ba? Kaya, Mr. President, kung medyo nahihirapan kayo, ito naman si Parin Jonat, matagal nyo nang kasama. Di ba? Provincial Administrator ng Province of Ilocos Norte when President Marcos was Governor of Ilocos Norte. Aha. Oh, Bagong Pilipinas launch yan. bagong Pilipinas lang siya. Di ba? Bukas Bukas. Wag ko natin Bukas, kalimutan mga kababayan. alas 5. Alas 5 ng ng hapon. Saan ba yan? Dito sa Quirino. Luneta. Quirino Grandstand. Quirino Sa Grandstand. Quirino Grandstand. At ang balita ko, ayon sa mga nababanggit, ito po ay ano lang ito, parang kick-off rally kasi nag-umpisa na pala ito dati. Ganun ba? Sabi, yung mga pre-kick-off, pre-launch, nagkaroon yata ng nationwide program para sa paglilinis sa kapaligiran at saka sa mga estero na nationwide. So mukhang nangyari naman yon. Ayun. At kinausap ang ating mga kababayan, civic leaders, etc., lalo na mga local governments na mag-mobilize at ipakita na sa Pilipinas may pagtutulong sama-sama para ayusin ang ating mga sitwasyon, kapaligiran, hindi lang yan, hanap buhay at lahat. So dito ngayon magpapakita ng pagsasama-sama ulit. At ang balita ko, ito naman kick-off rally, dito sa pero nationwide, mayroon daw, sabi ni Senior Undersecretary, na kaibigan natin, Cesar Chavez, meron daw barangay assemblies. Ayun. So doon na Nationwide. 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 Doon na pag-uusapan kung anong gagawin sa bawat barangay at saka kung ano yung mga basic services na may tutulong ng gobyerno para sa ikabubuti ng hanap Yun. buhay at sitwasyon. At habang nangyayari din ito, meron din sasabay din sa Davao daw. Of course. Na, Of course. sabay sa Davao. Yung Parang launch din naman. prayer rally ba? Prayer rally at saka launch din yun. Ng- Yun naman ay
alam mo naman sa demokrasya, may kanya-kanyang advocacy, may kanya-kanyang Saka may workout. kanya-kanyang paniniwala yan at Paniniwala. pinaniniwalaan. Yun naman, mobilization din yon. Aha. Ang mobilization naman yon ay para sabihin na itong nangyayari ngayon na People's Initiative Oo. ay baka hindi maganda sa ating Hindi pa natataon ito. Hindi pa Ito. natataon. Ayun. At, so, ganun pala. Bukas, alas 5 ng hapon. Apo, dito Quirino, sa ha? dito sa Hindi, ang umpisa yata 2 Quirino. o'clock, umpisa na. Pwede na. Ay, mobilization. May mga ano yun eh, Mobilization na yun may mga eh. entertainment kasi yata mauna. Ang ganun. hirap mag-mobilize ng ganyan, ha? Binabati natin yung kaibigan natin na Senior Undersecretary Cesar Chavez, ha? Sa itong activity ito. Siyempre yung buong grupo dyan sa PCO, Presidential Communications Communications, Office. Oo. So siguro timely talaga na magkaroon na nito kasi alam mo hindi Hindi nararamdaman. nararamdaman o Oo, hindi tama. nararamdaman pero hindi Hindi na masyadong, nailalabas. Kung ano ba nailalabas. yung kaibahan na ginagawa natin ngayon nung itong Kaysa nung dati. administrasyon Oo. kaysa dati. Oo, Yes. oo. Mabuti na nga at napupunta ngayon dyan si Senior Undersecretary Cesar, Cesar. di ba? Dahil alam naman natin, veterano sa gobyerno, veterano Sa sa mga ganyan larangan aktibidades. ng komunikasyon, di ba? At sa ganyang pagkakaalam ko, si Senior Yusek Cesar, nagkabataan barangay pa yan. Oh, yes. Di Definitely. ba? At naging sectoral representative, congressman yan during the 9th Congress, kung Yes. tama ang pagkakatanda ko. At siyempre, ano yan, leader yan, leader kabataan, nag-9th Congress, naging presidente ng University of Caloocan. Oo, di ba? At maraming Maraming napuntahan si At Yusek. ngayon, presidente siya ng NDCP, National Defense College of the Philippines Alumni Association. Ganun ba? No. Na, alam ko yung Harvard rin, parang siya din. Nagpunta rin siya doon. Kaya alumni. ito, Magaling nga. maayos. Ikaw naman. Yung ating mga kaibigan na Kaya yung kumapit pa rin PCO sa- is in good hands. Yes. Di ba? Kay Senior Undersecretary Cesar Chavez. Chavez. Ha? At Pero- saka ang kanyang parang Dodo, ang kanya yatang sektor ay strategic communications at saka popular mobilization. Yeah. So, yung ganda. Pareho mabigat yun. Pareho mabigat yun. Di ba kasi sanay siya. nagmo-mobilize, Sanay siya dyan. Sanay dyan. nag-organize, but at the same time, you communicate. Yes. Kasi pinaka-importante, hindi naman pinaka-importante, but one important element to me, talaga, Communications. is how you communicate Yes. to the public, to your audience. Kasi, Kasi- kahit gaano kaganda ang programa mo, kung hindi wala- mo naman Hindi na nalalaman ng tao. hindi nalalaman ng tao, wala din. Kaya magandang programa yan. Bangon, Hindi, Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, Pilipinas. ha? Ang sinasabi lang ng mga iba natin mga kaibigan na nagmamalasakit din, ang maganda dyan, parang yung sinasabi palagi ng mga practitioners. Oh. Ang PR ay, ang ibig sabihin niyan, performance And before recognition. recognition. wala namang problema mag-PR for as long as merong performance. Performance, At oo. dapat i-recognize din naman. Yes. Yun. Wala namang problema doon. Na nangyayari rin naman. Kagaya nga dan sa, nakatatlong beses ta sa airport, ha? Ano yan? Yung kaya yung mga sa ano sa yung mga nag-aasikaso sa mga papasok nagsasoli ng mga pera na naiiwanan doon sa Tama naman. Yun naman, dapat naman yun kahit papano. recognize kahit ayaw nung mga nagsosole, syempre ayaw naman nilang sabihin na sila ay nagyayabang, Oo. sila ay nagpapakita, lalo na sa social media. Alam mo, yung mga ganun, dapat yun nire-recognize. lalo na yung mga nag-i-scan yung mga tao. Siyempre yung mga ano yun eh. Siyempre, tao lang yan eh. Diba? Kahit na sabihin nilang ayaw, masarap pa din sa puso Oo. yung makita sila at marinig yung kanilang pangalan na sila nagsoli ng bag na ganito, may lamang ganyan. Diba? Halimbawa, itong bag ni Yusek. Oo. Yan yung bag ni Yusek. Ito. Dala natin. Kung dala yan, natin. nalimutan mo. Pag yan ang sa airport. nalimutan, mabigat. Ayan, mabigat. Huwag nyo At isasauli hindi yan. nyo isinole. Talagang Delikado kayo. Probable cause abutin nyo. Yan. Sabagat nandyan lahat ng gamot ko. Ayun. Problema kayo. Oo. Oh, bangon! Hindi. Bagong Pilipinas. Alas 5 Bagong ha. Pilipinas. Kaya Alas ito, 5. Ang balita ko, wala kasi kami nung isang Linggo. ni Oo. Parin Dodo eh. Oo. Balita ko, nandito daw si Sek at saka si Sen. Si Sen talagang namang patuloy ang pagganda ng katawan. Oo. Dahil sa Tsaka patuloy ang pag-exercise, kanyang dieta. Ha? pag pumapatong siya sa bisikleta eh. Oo. Siyempre. Madalas. At saka talagang laging naka to eh.
Laging tumatakbo itong si Maganda katawan. Si JB. Sec Oo. Boying naman, abay, humahangos, papasok dito. Oo. Parang hindi nagkasakit eh. Ang Aba. balita ko, panay na naman ang kain eh. Abay, Dapat hindi, tama lang naman. Dapat pinagsasabihan to eh. Tama lang naman. Yung oo. pagkain ni... Maganang Everything magana. in moderation. Oh, magana daw. Ang ginagawa naman ni Sec, di ba? Kasi ang lakas niya. Ang lakas. Bumabanat na eh. Oh. Oo. Doon dumidebate? Eh, magte-text nga eh. Ang alam ko, yung mga galing sa sakit, nagme-mellow daw. Yung nagte-text. Bakit parang si Sec Boying lalong tumapang? Oo. Wala, he is back. Oo, He is back in his with the, elements. Oo. In his vengeance, elements. ha? Sec Boying, Sen JB, saan ba kayo? Oo. 9:25 pa Baka lang. naman, Alam baka niyo naman, naman pag wala... Merong season JB. Malamang may nakapatong sa motosiklo kaya Two wheels, may two bisikleta. wheels, two Ah, wheels. two wheels. Two Two wheels. Bisikleta oo. o kaya Bisikleta motor. o motor. Oo. Yun, Sen Kaya JB, di natin alam kung nasaan ngayon. magpakita naman kayo kasi mauli lang. Baka kami magbabayad ng... Yan. Oh, pagka wala Kaya kayo, lang. alam mo naman. Alam niyo naman. Kayo yung mga bida rito. Diba? Yung isa pa namin sponsor, na-recruit nung LPGMA eh. Oo. Si Parin Pao eh. Kasama Nasa si- Isabela daw. Nasa ngayon? Cubao. Kasama ni Kong Arnel T eh. andun Yung ba? pag wala ho yung dalawa, Aha. Sec Boying tsaka si Senator JB, si Pao ang aming baka eh. Diba? Dahil ito kay Kong Arnel Tito eh. Iniwan tayo. Iniwan tayo. Pero sabi ni Pao sa akin kanina, kausap ko kanina umaga. Sabi, pasensya na kayo Tito kasi nandito kami sa... Anong ginagawa nyo dyan? Meron din kami launching. Meron din. Diba, yung kanila Ang siguro LPGMA, meron din. LPGMA, yung meron daw silang, alam mo na, sa piyesta-piyesta, nag-sponsor daw sila ng mga artista at saka lahat para sa... Mabigat, nakita ko Mabigat. eh. Dala nila si Kon eh. Si madaming tao, tuwan-tuwa eh. Sino nga pangalan nito? sabi ko... Yung maliit. Sabi Baby ko... Giant. Oh. Baby Giant. Dala nila si May Baby ganon, Giant. Baby Oh, Giant. sabi Dala ko ni sa, Arnel. Ni Kong sabi ko Arnel. sa kanya, sino ang dinadala nyo? Yung nga si Baby Giant. Oh, Sino yung Baby Giant? Ako, Yung cast ng Batang Quiapo. okay. ganun ba? Cast ng Batang Oo. Quiapo. Sabi ko, sa susunod Pao, kung meron kayong ganyan ng mga papiesta at lahat ng mga imbitahin mo kami, pero wag naman si Baby Giant ang kausap namin. Baby Giant. Ang daming tao. Oo nga, di, Alam mo, gusto. political rally eh. Gusto. Galing din talaga sa organization to si Pao. Kaya, Kong Arnel, hindi ka nagkamali dyan. Yun. Hindi ka Huwag mo nagkamali. pababayaan yan. Dagdagan Yung mo checking lang. yan, nade-delay ha. Yeah. Medyo bibilisan mo pagpo-process, Kong Arnel. Oo. Dagdagan mo lang ng konti ang allowance yan. Ayun, diba? Baka nagkakamali ka. Baka mawala sa iyo yan kung sakasakali. So, bagong Pilipinas, 5 p.m. pero pwede na kayong pumunta na 2:00. May mga entertainment ito. Nagte-text sa atin at palaging nakikinig. Papi Boy! Kung ikaw ay magaling na, malakas ka na, Papi Boy, Ma'am Susie, pwede ho kayong pumunta dyan sa 2 p.m. Dyan sa Quirino Grandstand para Quirino makita nyo na. Grandstand. Kasi ito talagang mga loyal na nito. BBM supporters, ha? Papi Boy, pagaling ka dyan, ha? Kailangan magpalakas ka para maka-attend ka nitong mga ganitong Yan. rally, ha? Si Bong, Bong Belica. Bong, ikaw na magdala dyan ng mga NGO sa San Juan. Yan. Huwag mo na asahan yung mayor mo kasi walang gagawin yun. Yan, patay tayo dyan. Sinasabi ko sa iyo eh. Yan ang sinasabi ko eh. Yan din ang sinabi ni Sen JB last week eh. Pero bago ang lahat, pare, maghanap buhay muna tayo ha. Kasi ito eh, kailangan. Hindi pa tayo nag-uumpisa, inaabot na sa akin to eh. Kanina pa. Sinadya ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng Bulacan para mag-abot ng tulong sa mga mahihirap at nangangailangan nating mga kababayan sa pangunguna ni Director Jennifer Leongson Guevara. Kasama si PCSO Bulacan OIC Branch Manager Elmer Camba, namigay ang PCOs ng 500 food pack sa bayan ng San Rafael. Ayon kay Director Guevara, sa ilalim na rin ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, layunin ng PCSO na ikutin ang buong bansa para maghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Dagdag nito, sa bawat taya may kawang gawa dahil hindi anya magiging posible ang charity program sa ilalim ng kanilang corporate social responsibility kung hindi rin dahil sa mga patuloy na tumatangkilik sa mga palaro ng PCSO gaya ng Lotto, STL at bagong e-Lotto. Kaya naman muling hinikayat ni Direktor Guevara ang publiko na tumaya sa PCSO Lotto Games para matuloy ding makapaghatid ang ahensya ng medical assistance gaya ng chemotherapy, dialysis at maging sa ospital confinement. Yan po ay isang paalala ng PCSO. Magbe-break lamang po kami. Oras po natin, 29 na minuto na makalipas ay kasyam ng umaga. Good morning! Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin Justice Undersecretary Dodo Dulay at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyo mga kapatid. Good morning.
Good morning, good morning. Pati yung ating kaibigan, belated. Parin Johnny Revilla, Congressman Johnny Revilla. Uy, Putang Kong! na. Oh, Kong, putra. Happy birthday. Mabait ito. Mabait ito Mabait na si kaibigan Congressman to. Johnny Revilla. Ano ba nangyari doon sa kanilang sektor, yung OFW? Nagkagulo sila eh. Naku, Sayang yung ano na yun. bigat ha. Kasi kung meron talagang sektor na kailangan ng representasyon, lalo na sa nangyayari globally, No. Yan. 'di ba? Itong OFW, 'di ba? Sino ngayon ang nandoon sa OFW? Si Marisa. Congresswoman Marisa Del Mar. Yes. Yung kanyang OFW, no? Yes. Hindi ko na nga maintindihan yung mga party list eh sa dami. Na-identify ko na lang yung party list pag nakita ko meron tansan dito sa collar eh. Ganon. Yung tansan, no? Dahil sa laki. Sa laki ng Sa tansan. laki, kulang lang gawin necklace, ganon. Oo, kala mo may free eh. Ganon. Oo. Ang bigat na pero mga committee chairman yung mga yan, ha? Huwag mo ismulin yan, ha? Oo. Yun naman. Sana lang, ano? For the first time, ha? Ang dami yan, boss. Okay lang pero sana lang naman talagang tinutulungan ninyo yung sektor ninyo. 'Di ba? Tsaka, Ikaw naman, no? ito, Hinalal mo lang, gusto mo, tulungan ka pa. Abusado. congratulations din kay galing magpaliwanag. Nino, Ni Congressman Joey Salceda. Oo. Sabi niya, tapos na to. Yung tungkol dyan sa issue ng People's Initiative, tapos na po. Talagang Ano tapos na? Talagang tapos na yun. Patay na si Senado. They have gotten all the signatures at lahat. At sabi niya, Oh. ito naman ay... Ano ba ayusin- dapat to? Pag nakuha yung signature, ano ba dapat na mangyari dyan? Comelec gusto ba yan? nila O ano? Sasubmit sa COMELEC. Sasubmit sa COMELEC. I-verify ngayon ng COMELEC. Oh. Ang gusto lang naman sabi ni, which I think is proper, yung sinasabi ng SecBoy, ang gusto lang naman na mag-ayos, clarify at ilagay sa konstitusyon yung tungkol sa Congress, the power of Congress to create a constituent assembly. Yun Okay. lang naman yun eh. Kasi hindi maliwanag doon eh. Ang akin lang naman, Voting jointly or voting separately. Wala So, dito, sa wala na yun. konstitusyon. Wala na yun. Hindi sinabi Kasi sa konstitusyon ang kung nakalagay paano. kasi sa Constitution, Section 1 of Article 17 yata yun. by a vote of majority of Congress. By a vote of 3/4 Three-fourths. can call a constituent assembly. So, yun ang- Transform itself into a constituent assembly. Yun ang nakalagay. Hindi lang sinabi doon, silent lang kung whether Silent whether voting jointly. or separate. kasi nga separately. pang unicameral yan. Originally kasi, Originally, itong 1987 Constitution, pang parliament talaga ito eh. Ito naman sa akin Oo. mga kapatid, pasensya na ho kayo mga kaibigan namin congressman hindi ko maintindihan kung naniniwala ho talaga kayo dyan sa ipinaglalaban ninyo. Talagang kailangan ng bayan yan para umunlad yung mga estado ng buhay ng mga Pilipino. Bakit ayaw ninyo mismo na kung talagang kayo? Diba? Bakit kailangan yung iba magtago, yung iba kailangang i-deny? Diba? Ang problema ho, alam mo, pinakamaganda talaga yung isang palaging nakikinig sa atin doon sa kabilang istasyon pa eh. Hanggang ngayon, tanda ko yun eh. Tinig sa atin, parang Jonathan. Nandun na si parang Dodo eh. Kami po, sabi nung nakikinig sa atin, kami po maaari pong mahirap kami. Pero hindi po kami tanga. Yun. At madali nyo po kaming bulahin. Yun. Man up. Take responsibility. Take responsibility. Ano ba naman kung talagang sa inyo galing? At saka naniniwala Kung kami. naniniwala talaga kayo, ngayon ayaw lang ninyong aminin sa inyong galing kasi alam nyo hindi rin tama. No, pero sinabi nga ni sabi nga nung convener ng People's Initiative na ito. Sino yan? Walang iba kundi yung kaibigan mo. No, siyan. Noel Iñate. Mabigat yun. Mabigat yun. Ang hindi ko maintindihan ito. Bakit ngayon biglang nabuhay to si Uñate? Siya ang convener. Batang FBR to eh. FBR. Siya Diba? lang ang nag-umpisa nun eh. Hindi, original niyan pre. Yung bata mo. No, Babalik ko naman sa'yo. No, si. Raul Lambino. Oy, Yun ang original. yan ang magaling Yan ang nag-file ng petition sa Supreme Court. At nanalo sila. Alam mo ba, si Sec Raul, ayos ang kanyang kasi nanalo sila sa Supreme Court eh. Sa totoo lang. Ano pinalalo nila? Hindi, ang sinabi nila doon sa Supreme Court, pwede ba talagang Constituent Assembly? Hindi. Mag-amend ng People's Initiative. Kasi nagkaroon ng previously dati, ang sinasabi doon, meron kasi Santiago versus Comelec. Ang sinasabi doon,
hindi kayo pwede magkaroon ng people's initiative kasi wala pang mga batas, etc. etc. Inayunan yun originally ng Supreme Court. Okay. Pero, Doon sa Lambino, sinabi ng Supreme Court, meron na. Pwede meron na. talagang batas na gagawin dyan at COMELEC, you can actually accept the petition. Okay. Ayun. alam mo ninyo, isa pa, ito naman advice lang, marami naman tayong kasama dyan sa Oo. kaibigan sa house na talagang mahuhusay at magagaling. Gaya ni Congressman Joey. Oh, yeah. Congressman Joey. Nakita mo naman ang itsura ni Joey ngayon. Ang bigat. Ang bigat. Parang pabalik na governor ng Albay eh. Oh, parang Ganun ang dati. papasok eh. Parang papasok eh. Parang ganun ang datingan ngayon eh. Parang yun ang pupuntahan. Ang layo na dun sa Mr. Joey Salceda na kaibigan natin nung na siya ay nasa stock market. Stock market. pa. Ayan. Ha? Mabigat. Parang iba ang dating ngayon. Iba dating. Ang hindi ko maintindihan dyan sa house, Oh. meron pa bang minority yan? Meron. Meron. Alam ko, Meron. tama si minority leader, Oh. Franz Castro. Oh. Deputy. Ay, hindi ba siya Hindi yun. Hindi ba siya minority? Hindi yun. Hindi yun. Hindi Kasi siya yung minority dyan, Minority parang yan. napipina. Ha? Deputy, minority. Akala ko si Franz Hindi. Castro ang minority Yes, si leader. France, pinagbibigyan. Oo. Hindi, kasi Na yung magsalita. akala ko Oo, yung... pinagbibigyan lamang ng minority leader, Nonoy Libanan. Akala ko kasi Oo, si Libanan, si- chairman ng committee ng silensyo. Hindi. Hindi. House minority Kasi, leader. Naniniwala lang si Kong Nonoy na dapat pagbigyan. Pagbigyan. Yung mga miyembro niya na magsalita. akala ko naniniwala si Libanan na tama si Romualdez. Kaya siya hindi Hindi. nagsasalita. Sabi lang ni Kaya mabayaan lang. kawawa naman. Hindi katulad ni minority leader, Oh. Senator Coco Pimentel. Oh. Dinig na dinig mo yung boses. Oh. Ito si Libanan, Oh. committee di silensyo. Ayun. Pero laging present doon sa picture taking. Marami kasi silang miyembro. Kasi doon kay Senator Coco, siya lang eh. Oh, siya lang. Eh, Senator At si Risa. Si Senator Ah, Risa. hindi yan. Si Senator Risa? Hindi ba? yan yun. Hindi ba Left siya? and right yun, left and right. Model yun. Model. Okay. Hindi, akin lang. Ito nagtataka ako bakit hindi na ginagawa? Ewan ko, alam ko meron kung kanya-kanyang rules. Anong gagawin? Anong gusto mo gawin ni Kong Nonoy? Etong dati, pag ikaw ang kalaban ng speaker Oh. at natalo ka, automatic ikaw ang minority leader. Oh. Di ba? Hindi pa pwedeng kuwang ka yung majority ka, secret agent, tapos pupunta ka doon sa kabila. Oh. Di ba? Kung bata ka din ng mayorya. Di ba? Kasi wala na minority. Hindi. Hindi ganun ang style ni Kong Nonoy. Iba. Iba ang style ni Kong Nonoy. Ang style ng tahimik. Tapos, Mr. Speaker, pagbigyan mo ako dyan. Hindi. Meron siyang ina-assign na per topic. Oo. Per topic, meron siyang ina-assign. Kala ko masakit ang lalamunan kasi hindi na Hindi. nagsasalita. Hindi. Baka ako nawala na boses Hindi. eh. Bibigyan ko ng doktor eh. Hindi. Hindi. Pag halimbawa, pagdating sa... Kunyari mayroong May issue. ha? Ikaw. Sasabihin ni Kong Nonoy, Designated yun. kailangan tayong tumayo. Hindi kasi- Tayuan natin ito. Oo. Ikaw, Franz, ang magsalita. Yun. Yun. Bakit? Ikaw, sino ba yun? Si Kong Manuel, ikaw ang Yan. magsalita. Yan. Bakit? Ha? Kasi may hinihingi ako kay Speaker. Pabalik akong congressman ng Eastern Samar. Uy, babalik ba siya? Aba, ewan ko Magdi-district ba o mag-ano na? Alam mo, ito. Anong balita? Anong balita? Ito'y natalo na ang congressman. Sino? Si? Libanan, sa Oh. district, Oh. natalo ng gobernador. Oh. Matagal nang ito'y wala eh. Oh. Hindi ko alam paano pa ito nakabalik doon sa party list eh. Aba. Nagtago din ito eh. Isa dito sa nagtago eh. Oh, yung wala hindi, pangalan niya doon sa listahan, wala pangalan nito. Oh? Hindi, nandun. Hindi, huling lumusot ito. Hindi, Pero hindi. merong wala sa original na listahan. Nandun. Oh. Kasama nga niya yung ano eh. Kaya, Kasama Kasama niya yung anak ni Chairman. ni Manong Bensberger. Oh, ni Vince Berger. Kasama niya. sa dulo. Kasama niya. Pero nung sinubmit doon sa original na deadline ng COMELEC, wala ito. Kaya ayan sinasabi ko dito sa COMELEC, Chairman George Garcia, kung papayagan nyo rin magpalit at sasabihin nyo, nag-resign yung mga nominees na nilagay doon sa deadline, wag na kayong maglagay ng deadline dahil kalokohan yan. Dinadaya nyo lang yung mga tao. Sinabi nga ni Chief Justice,
it's now it Chief behoves Justice Alex Esmundo. Alex Esmundo naglabas ng naglabas desisyon. ng Sinabi pinakiusap niya niya. sa desisyon. Kung maaari naman, COMELEC, Oo. ayusin na ninyo yung mga rules dyan. Oo. Pagdating sa party. Nasa kamay nyo naman. Nasa kamay nyo na. Yung Ito issue naman na si sa party Chairman list. George, ikaw naman ay practitioner, election naman ang practice mo. Lahat ng kalokohan dyan, naniniwala ako, alam mo. Di ba? Pati yung pag-accredit sa party list, eto, magtapatan na tayo eh. Pati yung pag-accredit sa party list, may tara eh. Oo. Ganon? Ganon? Di ba? Hindi ko alam kung Ganon? totoo. Ganon ha? Oo, hindi ko Pero alam kung totoo. yun ang lumalabas. Yun ang naririnig. Naririnig. Oo. At kung ano man yung tarang yon, di ba? Maaaring pabor. Di ba? O kung ano man. Basta ang sinasabi. Hindi ba pwede kay Chairman George? Ay, yun nga. Ibang Ako, klase ito. Pwede, ibang klase si ibang Chairman klase to. ng chairman na ito. At yung kanya mga commissioner, lalo-lalo na yung isang matikas Oo, na matikas na dyan, commissioner. Yes, sir! Oo. Ba kundi si Commissioner Ernest Maceda. Ernest Maceda. yes, sir. Hindi, in fairness ha. Oo. In Teka muna, fairness. si Ernest ba lumaki o lumit? Lumaki. Kasama ko lang na isang gabi. Lalo medyo, lumaki? medyo Lumobo? lumobo. In fairness naman ha, in fairness naman dito sa mga sitting commissioners Oo. na ito. Diba? Maayos naman Yung itong balita ko na yung nga sinasabi na marami. Naririnig mo lang. Naririnig ko and I hope it is not true. Di ba? Chairman Garcia, na dati, pagka ikaw ay nagpa-accredit, di ba, may tara daw. Di ba? Yung tara, hindi ko alam kung ano yung tarang Anong yan. klase yun? Anong Whether klase? yan ay pabor, yan ay utang na loob, etc. etc. But ang sinasabi, ang naririnig namin, ay merong hinihing pabor kapalit ng accreditation. Ayun. I hope it is not true, Chairman George. We hope. We really hope. Sa tingin ko sa pamumuno ni Chairman Chairman George. George. Hindi, siyempre, hindi Malamang, naman masasagot ni Chairman George yung nakaraan. Yes. Pero yung present composition naman Wala ng naman. Hindi, commission, Wala wala, naman. wala. Wala Ayos naman. oo. Yung nakaraan yun talagang sinasabi meron. Oh, di ba? Wala ngayon. Naririnig, Wala ngayon. naririnig. Wala Eh, sana ngayon. lang hindi payagan yan ni Chairman George. Kung yan ay nangyari nung nakaraan, sana wag nang mangyari ngayon. Kasi marami nagsasabi napakamahal daw. Eh mismo nga yung isa na namumuno dyan. Oh, Di ba? dati. Oo, hindi. Nagkagro. Ha? Rowena Guanzon. Hindi. 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 Yung mismong isang party list. Ha? Isang party list na napakalaki ng botong nakuha. Oh. Yan. Yung mismong number one nominee niya na Oo. nagsabi sa akin, pare, nagastos ang kabirian. Di ba? Pero dati pa to, ha? Dati, pa ito. dati. Hindi oo. ngayon. Iba ito, Iba iba. ito. Ngayon, hindi na pwede yan. Nagastosan ako dyan. Bakit? Pare, kahit ikaw na si gano'n, nagastosan Hindi ka pa rin. pwede kasi dapat ngayon daan nyo sa law office. Para wala problema. Ganun din. Ay, nako. Pero ito, napag-uusapan yung tungkol Napag-uusapan dito lang sa naman, election at lahat. Tungkol sa mobilization at lahat. Ang balita ko, Oh. dito sa Metro Manila, Oh. may mga 5 o 6 na lunsod na hayop ang mobilization ngayon. Mabigat. Mobilization Ganun, ng ano? Ng mga kanya-kanyang resources, tao, lahat, etc. Oo. May mga pagbabago. Para balita sa ko lang, balita paghahanda sa Kagaya dito, 2025. ito na lang sa Oo. Manila, balita ko. Abay, May nag-uumpisa na daw yung, Isko versus Hani. Oo. Magkasama ito. Oo. Nagsasalansana na. Nagsasalansana Oo. na. Yung sa Ay, Makati, wala na tayong pag-usapan doon. Alam na natin sa Alam na. Alasan Makati doon. at saka Taguig. Baka Taguig pa. Yung dalawa. Yan, yan, Makati, yan. Taguig. Oo. Kaya pare, magagandang laban yan, ha? Mabigat daw. At least, alam mo ako sa akin, nagkakaroon ng power of choice Ang tao. ang tao. Yes. Di ba? Taong bayan. Alam mo, sabi ko nga, wag naman nung ikakagalit, marami tayong kaibigan congressman. Yung mga congressman o yung mga politiko na lumaki ang ulo. Nako, ang dami mo namin kilala ni Paren Jonat at ni Yusek Dodo na napakasikat, kingpin ng probinsya, unbeatable. Nung natalo, yun o, nagkakapi-kapi na lang kung saan-saan. Sa gateway, makikita mo, nandoon sa Trinoma, wala na hong pumapansin. Kaya alam ho nyo, yung power temporary ho Oo, yan. dahan-dahan ho. Dahan-dahan kayo. Mapa cabinet member kayo, mapa congressman kayo, Senador. mapa senador Tama. kayo. Pag kayo nawala sa poder, mukha kayong kawawa. Yan. Kaya ang hashtag talaga, Huwag hashtag pata- walang forever. Hindi, Ayun may lang yun. hashtag. At saka, Huwag ano pa? patatalo. Ayun, ayun. Hindi, pero alam mo, mayroon talaga. Alam mo, gano'ng katagal ka, ha? At ito, nakita ko sa amin sa Pasig. Ha? Di ba, sa amin, sa LGU. Oo. 20 taon na muno. Oo. Ang mga Eusebio doon, 20 taon. Mahigit. Mahigit pa. Oh. Ba, eh, Halos pagkatapos- kasing tanda na ng mga anak ko yung mga Eusebio. Oo. Oh, pero
ano nangyari? Magmula doon sa matanda, Enteng Eusebio. Oo. Kilalang Napunta kay kilala. Mrs. Eusebio. Walang- Napunta kay Bobby Eusebio. Walang forever. Napunta kay Maribel Eusebio. Bumalik si Bobby Eusebio. Tumba kay Vico Soto. Oo. Wala Iba si talaga. Bossing. Maraming ganun. Oh, maraming di, pero ako naman talagang ako bilib ako kay Mayor Vico. Ano talaga, Kung maayos meron talagang talaga. future Maayos leader, talaga. isa yan sa Oo. pwede mong tayaan eh. Maayos talaga si Mayor Vico May- sa may pagdating nangyayari, sa may nangyayari, ah. Hindi, tsaka talagang yung siya, nilalantad niya talaga lahat yung mga ayaw niya ng mga kalokalokohan dyan, yung mga nagsasabi ng mga picture. Pag nagreklamo ka doon, problema ka. Pag Ang sinabi kailangan doon lang na na- may picture Ang doon. kailangan lang na ano. Ang kailangan lang mag-asawa siya. Siguro yun ang... Hindi, maliban doon. Ano pa? Ang kailangan lang na ilahad din ni Oh. Mayor Vico. Oh. Kung ano nangyari doon sa iniwanan ni Mayor Bobby na 27 billion. By very transparent naman Kaya- si... Kaya importante ngayon, I think lalo na mag-election, sabi niya, alam po nyo, nag-iwan po dito, totoo, nag-iwan po dito si Mayor Bobby Eusebio ng 27 billion. Oo. Dito po napunta Yan. lahat yan. I-account niya. 4. Oo, I-account lang. i-account niya. Oo. Tayo- Importante yun eh. Importante yun. Para At may... kung ako alam ko ang isa dyan sa kanyang pinagtutunan ng pansin sa pondo na yan, yung housing. Housing. Housing ng mga Pasigueño na alam Yung mo nga, na hinihintay yun Yun- kasi yun, marami tayong paring Dodo, paring Ed. Marami akong kakilala. Lalong-lalo na dyan sa Barangay Kapitolyo na naghihintay ng housing. Yun. Alam po na Mayor Vico. Ako na ho magsasabi Nagyantay sa ng inyo ha. housing. Oo. Mayor Vico Soto. Ito pong dalawang kaharap ko ay Ay, mga pareho. bata nyo. Parehong tiga-Pasig to. Oo. Diba? At ito yung nagmamalasakit Sa inyo. Sa inyo. Kaya kung maaari lang, yun, ilahad ninyo lahat ng kwentahan na yan, number 1. At number 2, yung mga iba sa inyong mga grupuhan dyan, lalong-lalo na yung mga tiga Quezon City, medyo gawin nyo ng tiga Pasig. Ayun. Wag naman tiga Quezon City, Oo. ang mga namamahala dyan. Yan. Oo. Pero Tama. alam mo, napag-uusapan niyang Pasig ako tuwan-tuwa doon sa relasyon nung tatlo eh. Yung tatlong namumuno dyan. Vice Mayor Vico, Mayor Vico, Vice Mayor Dudut, Jaworski, At saka si si- Congressman Roman Romulo. Napag-uusapan si Kong... Well, you know. Congressman Roman. Magandang umaga, kapatid. Good morning, Congressman. Morning, Oo. Congressman. At siyempre, doon sa mabait mong misis, Yan. Mrs. Shalani. Shalani Romulo. Good morning Ano sa'yo. mo, parang last term ba ni Vico itong 20? Hindi. 25 Isa to pa, 28? isa pa. Meron pa. 25 to 28? 2028 sila. Oo nga, 2028 nga sila. Oo. So, ang mangyayari Ito siguro ngayon niyan, ang issue dito. magpapalit Pagdating ng lang sila. 28. Oo. Ano to? Nagpapalit lang siguro. Hindi. Si Dodot tsaka si Mayor Vico. Vico, may mas Mas mataas. pupunta. Yun ang gusto ni Vice Mayor Dodot. Oo. At yun din ang open eh. Yun din ang gusto ng mga Eusebio. Oo. Oo. Kasi si Vice siyempre, Mayor, oo. tinalo nila eh. Tinalo ni Bobby Eusebio si Vice. eh. Oo, kayang-kaya yun. Oh, boss. na-incumbent congressman si Dudut noon. Oo, ha? Oo. So, magandang ano to. Medyo mabigat. Maring ang return of the Yung comeback mga ito. pagdadating sa mga ganyan. Pero ganyan din, may return of the comeback daw sa Tagig. Tagig. Balita lang. Alam mo, tinanong ko kagabi si Mayor Abby, nagkita kami. Oo. Kasama niya yun, siyempre, yung malamang-lamang na tatakbo na si Congressman Luis Campos. Kasama niya? Kasama niya. Oo. Tinanong ko lang, sabi ko, ano ba, Mayora? Mayora. Mayora, ano ka na ba? Tatawid ka na ba? Ng tulay, papunta ng Tagig. Sabi niya, ay, ayoko sagutin niya, sabi niya. Hindi ko sasagutin yan. Wala Alam mo, akong... Pag yan, ang ginawa, ako naman ang tingin ko Siyempre, ang, No. ang una mong iisipin, di ba, kung paano mo ma-retain yung hawak. Kasi may hawak ka na. May hawak ka na eh. Mm. Kung pupunta ka pa dun sa kabila, dadagdag ka ng kaaway. Oo. Di ba? Kung ako naman dun sa nasa kabila, yung kalaban pupunta mo rin ako dyan, dito. pupunta rin ako dito sa'yo. Ba, pwede Hahanap din naman. ako ng pon ko. Pwede naman. Pwede Diba? naman. At sino diba? pinakamalakas na panlaban dyan? Yung Congressman Kid Peña. Sigurado na yon. Pag hindi sila nag-ingat, malamang-lamang. Di ba? Pero ako sa akin lang, magagaling ho lahat yan. Oo. Si Congressman Campos, si Mayor Abby Binay, si Mayor Lani Cayetano. Senator diba? Cayetano. Senator Cayetano, Pia Cayetano.
si Congressman Kid Peña. Sa akin nga, yung nabanggit ko kanina, at least may freedom of choice ngayon yung tao. Oo. Oo. Yan ang Diba, na maganda. may pagpipilian. Dito sa Maynila, Ganun kung din. babalik dito si Mayor Mayor Isko, Isko. diba, nakita naman natin, na-transform yung Maynila. Nagpunta ako sa Divisoria nung isang linggo. Ang gulo. Di ba? Parang bumalik yung dati. Ganun ba? Oo. Di ba? Nandun na naman yung mga vendor. Di ba? Meron na lang isang lugar na lamang sa traffic. Bukod dun sa area ngayon. Ano? Ha? Bago tayo mag-break. Alam mo Yeah. kung ano yun? Saan? Yung Baclaran. Ah, Hindi ko alam kung itong si kaibigan ni Kong Jonat na si Mayor Eric Olivares bakit pinapayagan to? Ginawa ng parkingan yung harap ng Redemptorist Church. Ay. At saka yung mga vendor. ay nako. Yan. Alam mo ang problema dyan sa Paranaque? Mm. Habang si barangay captain doktor Oh, ay buhay, yun. medyo tahimik ang sitwasyon natin. Tahimik yung magkapatid. Magkapatid. Pero pag yan, Yan ay natisod. natisod. At Yan. medyo makikita natin. Makikita na natin. Kung talagang kayang tumayo nitong dalawang magkapatid o ang nagpapatayo Tayo ay ay mga si chairman. O si chairman o kaya yung mga asawa nila. Yeah. Yun ang mabigat. Bago natin pag-usapan yung mga asawa nila, mag-break muna tayo. Sapagkat ang oras po natin, 55 minuto na makalipas ay ika-siyam ng umaga. Number 1. Good morning! Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito, Congressman Jonathan De La Cruz at Justice Undersecretary Dodo Dulay. Good morning sa inyo mga kapatid. Good morning. Ako lang, binabati ko yung ating kasama rito, si Pau Capino. Ha? Pau, nakita mo naman yung iyong advocacy tungkol dun sa hindi pagbibigay ng Discount. na kahit ilang beses doon sa mga senior citizens, especially yung sektor mo sa PWD. Aba, mabuti na lang at mabilis umaksyon. Si Speaker. House Speaker. Martin Romualdez. Martin Romualdez. Oo, Sapagkat mabilis. nagpatawag Nagpatawag ng investigasyon kagad, di ba? investigasyon at nagbunga ka. Pero alam mo, dapat talaga, natataon na talaga na magpag-usapan itong senior citizen discount. Kasi, yung mga discount na hindi, yan. alam mo, kailangan lang ninawin kasi, yung batas kasi, nung sinabi na magbigay ng discount, hindi kasi nilinaw nung iba or iba nilalaro yung interpretasyon nung discount, ano? Hindi reinterpret. Kamukha nito, pagka tayo, ano? Sino ba mga senior dito, ha? Yung kayo, para sa mga senior. Ako po'y malayo pa bago maging senior. Sino senior? Ikaw, senior ka, no? Oo, Sige. oo, eh. Ganito, pag-usapan natin yan. Kunyari tayo Ano ay ba talagang nakalagay? kakain. Hindi, Ano kasi ang nakalagay sa batas kasi is exempt ka from the VAT. Ano, yun ang una. Which is 12%. So, 12%. Okay. And then you're entitled to a 20% discount. In addition to. Well, because wala ka ng VAT, yung senior citizen mo, on top of your VAT exemption, meron ka pa discount. So, Kwenta 32%, more or ang less. ha? nagiging issue ngayon, ano ba yung, saan ba ina-apply yung 20%? Yun ang crucial kasi nandun din manggagaling yung exemption mo for VAT. Tama. Ang nagiging problema ngayon, kanya-kanyang interpretasyon kasi kung ano yung saan mo i-apply yung Before 20%? or Lalo after? na pagdating sa grocery item. Alam mo, grocery at pagkain, napaka-masilimuot matindi, yan. Ha? doon matindi. Okay, bakit kamo? Sa grocery, ang ina-apply ngayon ng karamihan ng mga tindahan, yung 20% mo, limited to a certain amount every week. Or parang every week lang binibigay. 250 pesos worth. Or 250, parang ganun lang. So, hindi talaga 20% ang ina-apply. Kato din ang pabilin mo na goods, hindi talaga i-apply yung buong 20% so pinimili mo na grocery. Yun ang application ng karamihan ng mga tindahan. So limited to a So certain limited, amount. ano? Okay. Pagdating naman sa restaurant, yun namang iba, ginagamit nila yung 20% doon sa, kung grupo kayo, grupuhan, kasi walang issue kung ikaw lang mag-isa kumakain Oo. eh. Pero ang tanong kasi dito, bihira naman kasi pag senior citizen, Ikaw Dahil lang. isa- na kumakain ikaw lang. mag-isa. Kadalasan, Kapihan pwede yun. may kasama ka yung pamilya mo. O may kaya kasama yung kang caregiver. For caregiver. example, kasama mo, kakain kayo. Or meron ka bang ibang kasama. Basta bunto na may kasama ka. Ang tanong ngayon, pag kumain kayo ng ganito, umorder kayo 5 putahe, saan ba i-apply yung 20%? Sa kabuuan ba nung in-order ninyo? Doon lamang sa Kinain ng isa, senior. pinakamura na in-order In-order ninyo? ninyo. Sa dalawa lamang ba? Yun ang mga tanong hindi malinaw. Kaya yung mga restaurant,
iba-iba din yung Ngayon, kanilang ang aplikasyon. Tanong ko, parang Dodo, Kaya Total, nagkaroon dapat na Nagbigay ba kayo ng nito. opinion tungkol dyan? Sa justice. Hindi, wala pang humihingi. Ang Wala pa. sinasabi ko lang Hinihingi na ngayon on air ng mga tao. Ang dapat kasi dito, yung noong ginawa yan, Yung magkaroon IRR. sana ng IRR. IRR. Pero, Hmm. ano na ang ginagawa ng Kongreso? Ito, inaantay natin. No? Nagkaroon yata ng panibagong bill na final na kinaklarify na ito mga bagay na to kung saan to mag-a-apply. ito. Kasi Pero until that bill is passed into law, wala yun eh. wala so ngayon, pa rin. ano, oo. ano ba ngayon? Kanya-kanya pa rin. Sa ngayon, kanya-kanya pa rin eh. Pero, kaya nga dapat, ako na kung tatanungin mo, Sinong ahensya ng gobyerno? meron itong parang council po. Commission, Kasi commission. supposed to be ano ito devolved to the already LGU. devolved to the LGU. Hindi, Yun din pero- ang problema. Because when you devolve it to the LGU, hindi naman sa hindi sa ng mga panghusga ng mga LGU. Pero kung minsan din kasi kamukha yan, yung pare-pareho yan PWD, yung Senior citizen. Senior Citizen Affairs, OSCA. Ang problema kasi dyan, kung minsan may nakakalusot na iba na hindi naman entitled, na nag-a-avail. Marami yun. So, alam mo, kailangan mo rin tingnan doon sa punto de vista noong mga nangangalakal. Kasi, yung iba naman, pinagsasabantalahan naman. Alam mo, Pero hindi ako naman naman, din pwede kasi pare na mamimili ka ng grocery, bibili mo yung buong angkan mo, pero ang totoo nun, ikaw, parte lang naman nung kakainin mo. Hindi Oo. mo pwedeng i-apply Lahat yung yun. discount. Nabalong visa na yung senior citizen kasi, kumbaga, It ginamit applies ka lang individual. It applies to the Oo, individual. ginamit ka lang Tsaka, na... sa akin naman, hindi naman napakadami nating magagaling na mathematician, 'di ba, statistician. Napakadali naman gumawa ng matrix. Pagka kayo ay 10, pagka kayo ay 5, at ang senior citizen ay 1 o ang senior citizen ay 2, ito ang discount. Pagka ito ang ginastos, 1,000, 2,000, 5,000, naka-matrix. Di antimano, napakadali. Alam mo, ako nga, paring Ed, hindi ko na nga hihilingin na i-matrix pa to Oh. Maglabas lang sila ng malinaw na pataka. For example, kung kayo ay kumakain sa labas, kasama mo, pamilya mo, sabihin na nila, i-average yung cost ng per dish, lahat ito, i-average, and then i-apply yung 20% discount on the average. Ang point lang, magkaroon lang ng formula. May merong Diba? parameters Para lang na guide. malinaw. So it applies to all. Kasi yung iba, ang sinasabi nila, hindi, it only applies to you. It Oh, kasi applies ikaw to lang. the Ito individual. tanong dito kasi, parang yun, tayo kumakain tayo. Paano kung in-order ko crispy pata, yun ang pinakamahal? Tumikim ako ng crispy pata. Ibig sabihin ba nun? Dapat yung sa crispy pata ang i-apply ko yung 20% kasi kumain din ako nun. O yung basta babantayan pa nila yung pinakamarami kong putahe na kinainan, saka doon nila apply discount. Ibig sabihin, meron kasi hindi na realistic, di ba? Yung mga ganon. Akin na lang, tama yung kay Parang Dodo, maglabas sila ng mas malinaw na guidelines. Kung pwedeng may mas matrix, mas madali. Di ba? Naka-point of sales na naman yung mga yan. Marami dyan. Di pag kinlear mo, ilang senior? 2. Ilan ang kumain? 10. Pitikin mo. Labas ka agad yung discount mo. Automatic. Di ba? Pati yung computation sa VAT. It applies to two. Ganun. Top or, di ba? sa grocery, ano? BIR, Ano ba? siguro BIR, pwede na rin isama. Di ba na? Ang application noong Vatable, di ba? Sa umpisa. Di ba? O kaya sa huli, kung ano man na mapapagkasunduan ninyong mas magaling. Di ba? Basta at the end of the day, tama si Parang Dodo, meron tayong basihan. Di ba? Para hindi nalilito yung mga establishments. Yung DTI ba walang role dyan? Meron dapat. Consumers yan, dapat Consumer. DTI. Dapat meron. Ewan ko doon sa bata mo, si Boy Chaleco. Mm. Di ba? Kung anong ginagawa din nun. Di ba? At saka siguro din, parang Ed, para fair lang, magkaroon na rin tayo ng isang central authority for senior citizens. Meron. Para ibig sabihin, ang ibig sabihin ko, parang Jonat, yung sa registration, para malinaw ang pagkuha, saan kukuha, ibig sabihin, ang record na verify, ibig sabihin, hindi na basta lang na LGU na lang. Hindi naman sa dahil hindi tayo nagtitiwala, para din for standardizing yung mga IDs, for example, Nagkagulo na nga yan eh. para lang hindi na magkaiba-iba. Nagkagulo na nga because there is a commission on senior citizens. Ito Ang na ano nga lang eh. ang ano nga doon si Mayor Frank ng Iligan City dati, Quijano. Ano? Oo.
Siya ang chairman. Ang sa atin lang, sana Nagkakagulo lang sila ng LGU. sana yung mga government agencies in coordination with the LGUs, di ba? Sana mag-usap-usap, di ba? At kung ano man yung mapagkasunduan, di ba? Meron mang pabor o hindi pabor. Basta yung karamihan ay magpapabor doon sa mga senior citizens at yung mga PWDs. Sana ayan na naman tayo doon sa communication. I-communicate ninyo doon sa establishments, doon sa nagbibigay, at doon sa mga PWDs at seniors na nanghihingi naman ng diskwento para malinaw at walang away. Lahat naman yan na pag-uusapan eh. Halimbawa, yung mga IDs na lang no isang araw. Kumain kami, ang kasama kong senior, 8 yata. O 15 kami. O di akin na yung senior nyo. Pinagkukuha ko yung mga senior. 8. Iba-iba itsura eh. May maliit, may malaki, may color green, may color ganyan. Hindi, at saka alam mo paring Ed, ang isa pa dyan, tama yan, bukod sa itsura, no? Hindi din talaga malinaw, pag tinignan mo yung bill mo, hindi malinaw ang pag-compute. Hindi. Walang formula Tama, na inilatag. So talagang kailangan natataon na rin talaga na magkaroon ng malinaw na pag-compute ng senior citizen discount sa lahat ng bagay. Kasi ito tanong kong Jonat, sa transport ba, di ba, entitled din ang senior citizen? So paano yan? Di ba, paano mo i-apply yan sa transport? Nasa kotse ka. Kotse mo, kasabay mo yung mga apo mo. Di ba, dapat entitled ka. Sabi nga nila sa toll, entitled ka. Alam mo, discount, di ba? O paano mo kaya ako, talagang bibilangin tama yan, yung di ba? sinasabi mo kanina, Kong Jonat eh. Si Albay, Congressman Joey Salceda, Salceda. makakasagot kung hindi ito. ito makakabalik ng governor ng Albay, pwede ito pataas sana eh, sa Senado eh. Kasi marunong. Alam mo, pinag-uusapan yung diskwento. Ang bilis yan na narinig ako ng hearing eh. Kaya Alam niya. mo, sabi niya, yung San Miguel kasi pinag-uusapan yung San Miguel. Yung toll, Yung toll para doon sa seniors na may-ari Okay ng nga sasakyan. eh. Diba? Okay nga, oo. Sabi niya, huwag mo nang pahirapan sarili mo, magkukumpit ka pa ng discount. Hindi Di ba? na. Di pag ang toll, kumuha ang toll ng yung bayad, for example, 100 pesos, di ba? Bigyan mo na lang ng plus automatic. Hindi ka na magdidiskwento. Meron ng plus, meron Load lang by plus load. yun. Kumbaga may load. Kumbaga, Kung senior- 100, yung load mo kasi senior ka, 110. Ayun. Diba? Pwede. Oo, tama. Kaya Para mga- matapos. Dapat Magaling ganyan. din mag-isip itong si... Sana yung mga party list ganyan din. Magaling mag-isip itong Yeah, si meron- Governor Joey Salceda. Merong isang party list Oo. na... Sino ba yung senior citizen party list? Nanalo nga yan. Sino Meron, ba, meron. Sino ba ano niya? Sino ang ulo niya? Nag-aaway sila. Sino yan? Sino yung isang magaling Sino yan? na... Nag-aaway sila. Yung ito, nagte-text yung staff niya. Sino? Meron nung suggestion talaga si party list representative Nonoy Libanan. Ha? Ba't Yung ba't staff no, niya, sino na iba? staff niya to. Senior staff. citizen party Hindi, list ba siya? basta Oo. sinasabi Mukha lang niya. senior citizen. Oo. Ang kanyang suggestion, kung ano yung halimbawa, pumunta ka sa restaurant, merong isang senior citizen, Oo. ang i-apply mo doon yung pinakamataas na value na kinain nyo. Inain nyo. Doon ka na mag-apply. Less 20%, less, And then less 12. 12. Palagay ko ang nagsabi niyan, hindi si Libanan. Sino? Franz Castro. O yun. Baka yun na. Baka tingnan mo, baka Tignan ko. Baka Alam mo, si- maganda yung formula, ha? Maganda yung formula na nilabas nila, ha? Pero sana lang Sa ha, yan, discount, ha? Alam mo, i-communicate nyo. Ano lang natin, ilabas lang natin para alam lang ng iba. Kay Sani, Sen Sani to eh. Anggara. Oo, Ayan, panukala magaling ni yan. Sen Sani Anggara. Magaling magaling tong si yan. Senator Anggara. Sayang, ano ba to? Parang ano na eh, no? Graduate na, Graduate. no? Sayang sana kung pwede pa si Sen Sani sana. Ay, may pupuntahan yan. May pupuntahan yan. Isa pang, kasi na 4 pa na termino ito. Ano sinasabi niya? Ang sabi niya, maganda naman yung Basa! sabi siya, ha? Basa. Sabi niya, ganito ang formula na gamitin nyo. Ha? Una, alisin nyo muna yung VAT doon sa inyong binili. Alisin mo na. Pare, Alisin mo na. lalagyan ko na example ha. So nyari, halimbawa, 1,000. 1,000. Okay. Alisin mo na kagad yung 112. Alisin mo na kagad yung 112. Yung 888. natitira, so yung natitira, Diskwentuhan mo ng 20. Diskwentuhan mo ng 20. diskwentuhan nyo. So ang una muna, remove the VAT and then apply the 20% discount. That's it. Yun. Simple Napakahirap lang. ba naman nun? Napakasimple lang ginagawa ni Sen Sani. Hindi, ang inaano lang dyan, ang sinasabi nga dito, itong staff ni Libanan, nakikinig yata ito eh. Hindi si Franz Castro yan. Baka Hindi. staff ni Franz Castro yan. Hindi. Ano sabi ni Kong Nonoy? Kaya sabi nung staff, hindi si Kong si Kong Nonoy na yung yan. staff. Ang sinasabi niya, applicable ba yan sa individual o applicable sa buo Alin, na yung- grupo? Yung, Hindi. Sabi Ikaw ko, naman hindi. eh. Applicable sa individual. Ikaw makikinig ka. Kasi
paano mo, kung puro bata yun senior nga, hindi siyempre yung senior lang, ikaw na, not listening ka Hindi, biro lang. Hindi, apply lang natin talaga. Yun nga kailangan lang malinaw lang ang patakaran. Ganda yung suggestion ni Senator Angara na yun. Di ba? At Kung saka, magkano ang bill, Dagdagan alis mo nyo na. muna yung 12%, pagkatapos kung ano man ang lumabas na amount doon, saka nyo I-apply yung 20. Yung 20%. di tapos. Di ba? Alam mo, walang impact ito sa mga negosyante. Kasi pag inalis mo na yung VAT, automatic de-declare mo Meron naman naman yan Oo. na At no saka, VAT. So, kasi- malinaw na, hindi ka man naman malulugi kasi yung Hindi. VAT inalis. Kasi, Yung 20% lang, ito lang yung issue, yung 20%. Kasi yung margin mo yan, siyempre. So, kailangan din mag-adjust din ng presyo para for the seniors yan, para ma-maintain nila yung kanilang saka profit yung margin. seniors diba? naman, ilan Oo. na lang ba ang... May isa pa tayo. Isa pang Oo, commercial. kailangan Ha? Pero kailangan mo muna yan. Sige. Babasahin ko na muna Magtrabaho ka muna. Applicable yan. Magtrabaho muna siya. Applicable to sa amin, ho. Applicable yan. Hanap buhay ho muna kami mga kababayan. Take 2! 500 food packs pinamigay ng PCSO sa San Rafael, Bulacan. Sinadya ng Philippine Charity Sweepstakes o PCSO ang Bulacan para mag-abot ng tulong sa mga mahihirap at nangangailangan nating mga kababayan. Sa pangunguna ni Director Jennifer Leongson Guevara kasama si PCSO Bulacan OIC Branch Manager Elmer Camba, namigay ang PCSO ng 500 food packs sa bayan ng San Rafael. Ayon kay Director Guevara, sa ilalim na rin ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, layo ng PCSO na ikutin ang buong bansa para maghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Dagdag nito, sa bawat taya may kawang gawa dahil hindi anya magiging posible ang charity program sa ilalim ng kanilang corporate social responsibility kung hindi dahil sa mga patuloy na tumatangkilik sa mga palaro ng PCSO gaya ng Lotto, STL at sa bagong e-Lotto. Kaya naman muling hinikayat ni Director Guevara ang publiko na tumaya sa PCSO Lotto Games para patuloy ding makapaghatid ang ahensya ng medical assistance gaya ng chemotherapy, dialysis at maging sa hospital confinement. Maraming salamat po. Magbe-break lamang po. Ang oras po natin, 17 minuto na makalipas ay 10 ng umaga. Yun. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. By last segment na po natin, ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito, Justice Undersecretary Dodo Dulay at si Congressman Jonathan De La Cruz. Gandang umaga sa inyo mga kapatid. Good morning. Good morning dito sa kaibigan natin, Tony Boy. Tony Boy Tabor, nakikinig from Baguio. Good morning sa inyo. Morning, mga good morning, kapatid. Tony Boy. Morning. Sana wala na yung Malamig, problema niyo sa malamig tubig. na malamig daw sa Baguio. Oo. But Ba? siyempre, tayo naman, Kong Jonat, parang Dodo, bumabate kay DOTR Secretary Jimmy Bautista. Yes. Ano pala nila? Anniversary? 120? Yes. Ano ba? Ng DOTR. DOTR 124th. May narinig ko si Secretary Jimmy Bautista nagsasabi na talagang yung dapat daw talaga yung mga rail system, 'di ba? Talagang magawa na at inuumpisahan na daw ng DOTR sapagkat nag-traffic merong report yung TomTom. Number 1 daw ang Maynila. 'Di ba? Kaya binabati natin si Secretary Bautista at yung DOTR dahil kasama si Sen JB rin yata nag-press con nung isang araw. Yes, ang importante lang, Sec, pagdating dyan sa halimbawa doon sa subway, baka pwede nang pakialaman ng bago ninyong Undersecretary for Rail, Oo. Jeremy, yung tungkol sa right-of-way. Right of way. Doon nagkakatalo Oo. Alam mo, Palaging ganyan ang problema Alam mo ito, hindi naiintindihan ng ating mga kababayan. No? Kahit na yan ay mapakalsada, yan ay mapapunta sa riles. Alam mo ninyo, yung paggawa, pinaplano ho ng gobyerno. At nandyan ho yung mga private contractors na gagawa niyan. Pero ang principal function ho ng pag-acquire ng right-of-way, yung right-of-way acquisition, ay nasa gobyerno. Diba? Dito, in this particular case, yung sinasabi ni Parin Jonat, yung rail, Subway. DOTR. DOTR. Diba? At siyempre yung LGU. Kasi kung wala ho yung delivery ng right of way, paano ho aabante yung construction? Wala. Ito ang problema dyan kung Jonat, parang Dodo. Ito ang problema kasi ang yung panggagalingan halimbawa maski sa Valenzuela, doon mag-umpisa Valenzuela may mga dadaanan na may mga buildings na Oo. Sa ilalim. Ilalim ka. Ilalim Kaya, yun. alam mo, Kailangan yun. May Unang-una. right of way issue pa rin yun. Oo, may right of way issue yun Kailangan pagbigyan ng may-ari ng lupa ang gobyerno na makapaglagay Oo. ng Pero- subway sa ilalim. Oo, ngayon. Ito naman. Yan ang problema ngayon. Paano ka papasok doon kung sinasabi ng hindi kayo pwede pumasok dahil wala pa Kaya, kami usapan. alam mo, kung ito ay problema, let's say, nung kalsada, DPWH, o ito, para problema naman ng Riles, DOTR,
Ang importante ho dyan, magtulungan hindi lang yung DPWH, hindi yung Local DOTR, government. local government, Department of Housing, DILG, di ba? At PNP. Kasi pagka inoperate mo yan, kailangan ito yung tinatawag nito, yung buzzword ngayon. Di ba? Yung whole of government approach. Kasama na dyan yung BIR kasi doon nagkakatalo. Sa- Marami dyan sa mga right of way, yung imposition ng tax. Oo. Dyan sa mga owners. Kaya alam mo, maganda siguro dito, ako, Isang grupuhan. sana mag-issue si Pangulong BBM dahil alam mo, nanggagaling ako sa Central Luzon, pa Maynila. Ang walang problema yung San Fernando hanggang Balintawak Ang problema yung Balintawak loob. hanggang Makati. Sa loob na. Diba? Kaya ako naniniwala doon sa sinasabi ni Secretary Jimmy tsaka ni Senator JV na talagang ang solusyon ay yung rail system. At sana lang, ako ito, recommendation ko lang, marami namang magagaling dyan at alam ko, alam nila Secretary Bautista yan. Sana si Presidente, bigyan ng direktiba yung iba't ibang ahensyang yun. Halimbawa, DPWH, DOTR, PNR, LGUs, PNP, housing, na magtulungan kayo para mabilisan yung right of way acquisition. Kasi kung hindi, pag na-delay yung project, billion. At alam niyo kahit na-delay yung project, ang gobyerno binabayaran yung mga contractors. Definite. Diba? Ng pera. At yan po, ilang bilyon ang masasayang pag Ang na-delay. kailangan lang dito sa tingin ko, paring Ed, Oo. pwede maglabas si Presidente. Yan. Gumagawa siya ng EO para sa, kumbaga, right of way cluster. Yan. Na magkakasama. Meron bang ganun? Kayang gumawa. Kaya. Kasi maganda talaga. Actually, Working ginagawa naman ni Presidente yung ngayon. Yun ang style niya. Tama yung style ni Presidente ngayon na hindi Sama-sama kayo, hindi individual. Oo. Kumbaga, bumubuo siya ng cluster depende doon sa outcome na gusto niya. No? Kunyari, pagdating sa Right of way. Halimbawa. right of way, kaya niyang gawan yan. Ano? Para lahat yan, solusyon na mabilis. May action yung grupo, no? Kung paano gagalaw yan. So, maganda. Yung binabanggit mo naman, Kong, tungkol doon sa subway, maganda kasi nandyan si Undersecretary Jeremy Regino Yes. na galing na yan sa PNR Hindi, tsaka active. Active, tsaka Active alam siya. niya kung Active. paano ang gagawin Kaya maganda yung tandem Saan ba nila. galing si Jeremy before? PNR. PNR. Na ginawa GM. ni GM ng PNR. GM na ng ginawa PNR. So, ni- pakiusap lang nga natin. Yakyat siya to USEC for Rails. Ayo. Ang pakiusap lang natin, bigyan nyo ng panahon ho ito. Kasi habang nagtatagal, lalo tayong nababaon Oo. sa utang Kasi utang to yung baka subway. akala ho nyo natitenga, hindi ho natitenga. Habang nakatenga yan, nakangiti yung mga Oo. kontraktor. Pero Siyempre. ano ba, mayroon ba natigil ba because of Hindi naman. Pero siyempre, Baka yung lang, ibang baka lang, areas, talagang snail pace yung pag-acquire. At saka yan, habang nagtatagal, okay lang kami. Okay lang, binabayaran kami. nyo kami. Diba? Kaya maganda yung sinabi ni Secretary Bautista na kailangan magtulungan lahat yung sectors. Oo. Maganda rin yung sinabi ni Sen JV, wala na talagang solusyon Yeah, yung traffic kung hindi yung rail system. Oo, tama. Bilisan. Napaka-useful talaga. Tama naman. yung sinasabi ni Yusek Dodo kung May working group. may, May, ano yan, rail cluster Le- or yung, ROW. working ROW. group on ROW. kasi right of way acquisition. alam mo naman kung anong mga agencies involved dyan. Tama. Pagdating dyan sa kanya. Saka pag gumawa ng EO naman yan, ang tasking yan nakalatag na kung ano ang trabaho nito. Specific, very specific. Sana maggawa ng ganun si Presidente Marcos. In the meantime, total nandyan na rin tayo pinag-uusapan natin yung railway system. Ito hawak na si Secretary Bautista to. Yun lang hong magmula sa doon sa SM sa May Marikina. SM Marikina. Papunta doon sa Masinag. Papunta Antipolo. Antipolo. Ano yan? May base Eh, Extension daw yun di ba? LRT. MRT yun. LRT2. Oh. Baka naman SEC. Abutin Baka pa. pwede na ninyong ayusin to. Kasi naging problema lang dati, minadali nilang gawin yon yung riles na yan, wala naman silang dadaanan na pababa at saka paakyat. Kasi walang access, Sabihin, access na lang. access na lang. Madali na lang. Nag-away kasi, yung mga kung saan nilalagay yung stasyon. Doon nagtatalo. Yun naman ang mabigat Yun. At saka yung personal na interest, dapat ito itinatabi na Oo. natin. Kasi nabasa ko, parang 1 million yata, close to 1 million na mabibiyayaan ito. Everyday, Oo. At everyday. lalo na pag nakompleto yung loop. Oh. Hindi nakukompleto yung loop. Dito naman sa Monumento, papunta doon sa Muñoz. Hindi pa nakukompleto yung loop na yan. Oh, Ganun pero na? meron yatang Nga bago. pala, wala pa. Wala no? pa yan. Meron ba yatang bago na next year, ulinigan ko lang, yung pagmula San Jose del Monte hanggang EDSA.
mabubuksan yata. Partly. Maganda rin yun, ha? Kasi Hindi. kapal ng tao ron. Oh, hindi. At saka ang kapal ng traffic. Ako kung Jonathan. Ngayon, meron ang ka- problema, sige. ang problema kasi, yun pa, ano ba pinag-aawayan pa ninyo dyan? Yung mga Mga iba. Eh, siyempre, nga binanggit mo na, istasyon. istasyon. Saan Kasi nilalagay? may lupa ako rito. Oo. Di ba? Yung Mga ganito. ganun eh. Sana ho, itabi na Ako natin. may tanong yan. lang, meron Oo. bang ginagawa ang DOTR yung eastward, yung via Ortigas Avenue Extension, meron. papunta Meron. ng Antipolo, May programa silang ganun. papuntang Tanay na? Yung Kasi, east, merong east. alam mo, hitik ng Tao. rin yan. Tsaka At saka sasakyan. sobrang traffic talaga. Ang doon. suggestion na 2 oras bago ka Ortigas Avenue lang ha, 2 oras. ang grabe. suggestion nga doon, Oo. yung Baka pwedeng skyway na rin yan, o no? either skyway, kung hindi man skyway, ang sinasuggest doon yung bus rapid Oo, transit. bus rapid. Wala nang lane doon, lalagyan pa ng Yeah, bus basta, rapid. Hindi. siguro naman, baka pwedeng lagyan ng mga spur Baka- lines doon. Pwede lang magkaroon lang ng ramp up para iduktong sa skyway, magalaking bagay. Dito naman yun, DP. The other Diba? possibility, Kasi wala eh. Wala the other possibility there ay yung tungkol doon sa people mover. Ayun. People? Mover. Yun yung parang yung ano ba na to? Yung sa airport airport sa US na yung Parang may Bart, LRT, parang yung Bart, hindi yung LRT pero parang light lang. Light rail lang. super light. Oh, yan, ha? mover. Oh. Meron basta, ganun. congratulations on your anniversary, DOTR. 100 24, 125. Report saka habang andyan na rin, isa na lang, parang Wala tayong oras, matatraffic tayo. yung internet, ayusin nyo nga, baksak-baksak ang mga internet. Internet, na yun, hindi. Ay. DICT Ano na nangyayari? yan. Nagbabago. DICT. Meron na DICT ngayon. NTC yan. Sabi ko lang. Sino ba NTC Sino ngayon? ba NTC ngayon? Sino NTC? Hindi ko alam eh. Yung NTC ngayon, bakit tingnan nyo naman yung DICT, yung internet, bakit baksak? Kung gaano nyo kabilis sinuspindi yung Baksak SMNI, ngayon, baka baksak. naman gusto nyo ganong kabilis Hindi. aksyonan nito. Meron ng bagong resolution yan. Yun. Meron na isang company Oh. na magtatayo ng 25,000 towers. Yun. Wow. Single tower. Wow. Yan, pag-uusapan namin next week na po. Dahil wala na kaming oras, paalam na tayo mga kapatid. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Bye, ako naman po si Ed Davier, pero nakalimutan ko yung kaibigan ko, Atty. Lourdes. Good morning sa inyo at happy birthday sa iyo kahit na hindi mo ko inimbita. Yes. Happy birthday pa rin sa iyo. Mula sa bayan po ng Paranaque, ako naman po si Ed Davier, bumabati sa inyo na isang magandang umaga. This executive session is adjourned. Salamat po, Facebook. Thank you. Facebook, thank you. Dunkin